mo ko ng murag high-tech na ang atong election sa pagkakaroon. Well, definitely, it's about time mag-implement na automation sa election, no? Especially with the history that we are well known to be cheaters, no? And hopefully, the automation will not be rigged, no? Na hindi ma-tap o mabinuangan ba. Otherwise, we don't know what's the next thing to do, no? But I'm still hoping that this time, with this modern technology, ma-accomplish na to atong goal of a clean and honest election. Okay, so 100% bagyod Doc sa inyong nibawaan na kining bago na itong sistema sa eleksyon is wala ay makatikas? Well, I don't really know the specific of the technology, but I would presume, no, nga niagi magud ni siguro og tamang studies, no, or review sa atong Commission on Election and some other organizations, and must probably been recommended by other countries. So I would think so far this is the best technology that we can use in this forthcoming May 10 election. Okay, so kamo kapila na mo kabeses na dili na sa Pilipinas nakabutar sa sistema nato sa una? Well, in 2007, without you asking me, I ran for Congress in the 1st district against Speaker Nograles, and now I'm running again as a congressional candidate in the 1st district. And I think this year is more exciting, the fact that we are automated. Okay, yes. Okay. Ako ba, Dr. Anacleto, no? Kung sa may masulti ninyo, Doc, anang hinay kaayo ang pagsunod sa itong mga negosyo din kay murag lapad-lapad lang lagining Davao, pero ang ubang mga tao dito manarbaho sa silingang dapit o kaya mga itong Manila. Ang ako lang napansin diri sa Davao City na when you apply for a business license, medyo daghang kay bureaucratic red tape nga dapat ma-improve, no, or ma-correct, no? To the point nga ang isa ka investor would shy away or would lose the interest of, you know, pursuing an investment here in Davao City. No, personally, I experienced that way back in 2005. No? So siguro leaders should focus on a system, no, nga mag-work not only for the city but also for the investors. No, kay makapuyan ba nga magbalik-balik nga gagmay kaayong mga butang, there's too much paperwork, no? Dako kay nang hassle on the part of the investors. No, if only we can fast track the application for a business permit. No, and other than that, of course, no, we should also consider the environment in any development of a city, no? Na di nato makalimtan nga we should have good drainage system, no? Especially here in Davao City nga left and right nagmuson naman ang mga subdivisions, but then gamay lang ang ulan, gabaha. So there must be a problem with the drainage system, no? Siguro I would encourage our city engineer, no, to really be careful, no, in approving permits. And other than that, ato po i-consider ang human resources, no? Tanaw nato ang salary sa mga ordinaryong ubos nga empleyado, no? I've heard that there are even in SM, no, nga murag ang mga empleyado below minimum wage and they don't get the benefit that they should be receiving. We have to love our human resources. Ang ato kaya wala din sila, I don't think a business will flourish. No? Inahalan nato. Dili lang on the part of the investor nga dako ilang profit, but we should also look at the welfare of their employees. Siguro ang budget allocation, no, dapat i-apportion na siya to benefit the majority. No? Ako kay medical doctor man ko, I've been going to the different depressed barangays in Davao City. What I noticed, I was surprised, in fact, way back in 2006, that just right there at Smoky Mountain and Diversion Road, wala pa daw yung doktor nga nakabisita except me. Then the other day I was at Katalunan Pequeño, the same story, no? Pila ba yun ka city health officers na address Davao? Ang ratio sa pasyente versus sa doktor. I think it's about time na mag-add additional health personnel in city of Davao to provide the health needs of the people in Davao City, no? Panangitan ng isa lang ka city health officer, that's not enough. There should be more
medical doctors that are paid by the city, and these medical doctors should go to the barangays, no, on a regular basis. Dili lang kay midwife, no? In fact, akong history na, I was a municipal health officer of Pikit way back in 1993, and in the first 9 months of my tawag dito, as a medical or as a municipal health officer, I was able to visit all the barangays in Pikit. And I cannot see any reason why the city health officer here in, or city health officers, I don't know how many of them, no, nga di makabisita sa mga barangay sa city of Davao, kay these are very accessible, no, accessible, very near, no, and it's also nice to really get the feel of the barangays kung isa ka city health officer. So muna ako nakita bilang medical doctor nga murag ang health status diri sa city of Davao dili kaayo maayo. Maybe their priorities in terms of budget wala na focus sa health. They must be spending most of the money in peace and order, intelligence funds. Why not invest in the health of our people here in Davao City? Kay ako kayo ang role sa kalusugan sa atong, we know that health is wealth, no? So siguro ato nang i-revisit ang atong priorities bilang managers or city executives diri sa Davao City. Okay, thank you very much. Doc. Kaya, I don't know, bigyan naman natin ng yung puno-puno naman ni Dr. Anacleto Meliandez. Okay. Pagdating dyan sa reproductive health bill, no, palagay ko kailangan pag-aralan mabuti yan, huwag madaliin, no. Siguro kailangan tayo magpasok pa ng mga kongresista at senador na nasa health professions. Kasi sila talaga yung may kaalaman sa health ng isang tao, no? Unang-una, kami sa aming pag-aaral bilang doktor, we base it on the fact na kung ano yung ikabubuti ng ina, ikabubuti ng bata, doon tayo. Kung magkakaroon ng masamang epekto ang isang contraception or birth control sa ina at sa kanyang dinadala, hindi yan pinapayagan, no? Being a Catholic, I would go for a natural family planning method. And siguro, no, huwag tayong gumaya dun sa mga first world countries na as early as 13, 14, no? Especially in the state of California, nagpapa-abort na. Yun namang iba na nasanay sa pills during their younger years, by the time na mag-asawa sila, nasira na yung rhythm ng kanilang biologic clock, no, or yung kanilang hormones ng pagkababae. By the time na gusto nilang magbuntis, wala na, nahirapan na at hindi na talaga pwedeng magbuntis. So being the only Christian or Catholic country in Asia, we should support a family planning method that is natural, pro-women, and pro-life. Yes, okay. So, yan ang karamihan na medyo dinidiscuss ng mga tao dyan na parang hindi sila sumasang-ayon. But may mga sumasang-ayon din, lalong-lalo na doon sa ating mga nasa posisyon ngayon ng mga konsihal, ano? Kaya naging controversial yan last 2 weeks sa pagdeklara nila na parang inapprove nila at pinapasok nila yan. So, yan po ang nakabinbin po ngayon katanungan ng mga tao. At ano po may advice niyo, Doktor, doon sa mga tao na medyo hindi naliliwanagan sa ganyang bagay? Well, ang pinakamahusay talaga niyan is kumonsulta sa isang health professional, no, na alam yung ikakabuti at ikasasama ng isang contraception sa katawan. Dahil hindi yan siya question of, sabihin natin, practicality, no. Minsan, napakadaling magpa-abort. It only takes like less than an hour. Pero yung impact niyan, no, if you look at the studies, no, yung mga babaeng nagpa-abort, buong buhay nilang pinagsisisihan, no? They suffer that guilt na iba niya to the point that they resort into drug addiction, in fact, even depression and suicide. So, hindi yan dahil natanggal na yung baby, tapos na ang problema. Dinadagdagan mo pa ulit ng panibagong problema, no? So, I don't think we can tolerate abortion unless it's medically necessary. What do I mean by medically necessary? No, kung ikakamatay siguro nung nanay, and this has to be evaluated.
it has to be really, a lot of doctors should evaluate kung talagang ikamamatay ng nanay while she is pregnant. But normally, I have yet to see a pregnancy na ikamamatay ng nanay. No? Wala pa ako nakitang pagbubuntis at dahil sa pagbuntis niya, namatay. No? We are already well equipped. Alam na natin bilang doktor, we have the medical centers that will take care of both the mother and the baby. Yes. Kung sakasakali na kayo ay maglingkod sa lungsod ng Davao, ano ang babaguhin nyo at ano ginadagdag nyo? Well, ako nakilala ako sa Davao bilang pinuno ng Beautiful Heart Foundation at yung aking plataforma nakasalalay sa trust din ng Beautiful Heart Foundation. Yung sinasabi nating pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa ating kapaligiran, at pagmamahal sa ating trabaho. No? Unang-una, matagal ko nang isinusulong to sa mga councilors na Davao City na kung ang Los Angeles in California nakilala bilang City of Angels, siguro naman pwede nating pangalanan ang Davao as the city with a beautiful heart. Pero paano mangyayari na City of the Beautiful Heart ang Davao City kung dumadami ang pinapatay basta-basta? Paano magiging City of the Beautiful Heart ang Davao City kung sa gabi yung mga 13, 14 years old na kababaihan nagbibenta ng laman? Paano natin masasabi na ang City of Davao is a city with a beautiful heart kung ang mga pasyente sa barangay walang gamot, walang bakuna? So, palagay ko, kung magawa lang natin yung sinasabing pagmamahal sa ating kapwa bilang leader, no? Tagumpay na tayo dyan no? Ngayon yung pagmamahal sa ating kapaligiran, mabalik tayo doon sa kaliwat kanan na pagdi-develop ng mga subdivisions na hindi natin alam na kahit paano nasisira natin ang kalikasan. No, meron ba ang ating syudad na concerned dyan o foresight na baka isang araw na lang maguhutong Davao City o bahain ang Davao City? No? So, pagmamahal sa kapaligiran. At lastly, pagmamahal sa ating trabaho. No, yung bang we have to be public servants, no? Na bukal at we are honest public servants na ginagalang natin ang karapatan ng bawat mamamayan, no? Ang karapatan ng kababaihan, mga bata, mga matatanda, no? Ginagalang natin ang tao. Yes, okay. At salamat po, Dr. No? Okay. Effort namin, no, nandun pa rin sa pag-free clinic doon sa mga depressed barangays na Davao City. Not only in Davao City, in fact, tomorrow I'm going to another province in Bukidnon, no? We're doing this nationwide, yung ating free clinic, no? Kaya lang, since ang Beautiful Heart Foundation ipinanganak dito sa Davao City, at historically, no, dapat gumagawa kami ng project sa city, no? In terms of healthcare, education, we have some livelihood training programs. Yung ating sinimula nung araw, noong 2006, naalala mo pa, yung ating training for our local talents and models. So, sana maibalik natin yan, no? Kaya lang, medyo ang ating priority ngayon sa kalusugan, sa livelihood. No? But I'm sure, we will, as long as you are supporting us, so kaya ikaw naman talaga ang kilala dito pagdating sa talents and models. Yes. And of course, we will continue our search for those talents and models in the future. Especially when you're be staying here for good in Davao. Sana we can in a very short notice though, magawa natin to for the ang araw ng Davao, ano? Sa araw ng Davao. Well, Rick, I would just like to take this opportunity, no, na meron kami bagong pakulo sa Beautiful Heart Foundation at saka sa Beautiful Heart Show. At tinatawag naming halalan at sayawan at kantahan, no? This is a dance and karaoke showdown of all local and national political candidates, no? Ipakita nila yung galing nila sa sayaw at sa kanta, no? We will have a venue here in Davao City, most probably sa LC's Restaurant. Okay, tapos i-video natin yan. I-video, lalabas sa TV, lalabas sa YouTube. Okay. So hindi lang yung platform ng kanilang paa,
Oo. Pati na rin siguro yung platform ng kanilang governance para labas natin. Sige, maganda yan, Doc. Kaasahan natin yan. At siyempre, imbita natin yung mga magagaling na kumanta ng mga politicians. Correct. Ayun namang magaling sumayaw sa kategory sila ng sayawan. Okay, sige. So, abangan natin Ay, yan. yun yung talent nila, no? Okay, dito na si DJL. Okay, sige. Yes. Okay. Alam ko naman na talagang kayo ay isang mapagpalang doktor, no? At ito yung nagiging problema ho kasi natin sa dalawang distrito ng ating lungsod ng Davao. Yung 3rd District and the 2nd District, yun ho mga hospital na ginastusan ng ating gobyerno. Pero nakatiwangwang po at wala pong nagmamanage sa ngayon at hindi naman po natin siguro masasabi kulang sa doktor. Kulang na siguro sa management ng ating gobyerno, no? Ano ho ang masasabi niyo kung sakasakaling ito ay titingnan niyo at tututukan niyo pagdating ng panahon? Well, nagulat nga ako na meron palang mga city hospitals na naitayo na medyo napabayaan, no? Nandyan na yung infrastructure pala. Well, siguro udyakan natin yung number 1, yung ating mga kongresista doon sa mga respective districts. Kung sa District 1 yan, sa District 2 yan, then most probably kung sino yung congressman at yung darating na congressman pa, nabigyan naman nila ng priority yung health, no? Hindi naman dahil doktor ako, pero alam talaga natin na health is wealth. Yes. Hindi natin pwedeng i-sacrifice ang kalusugan ng ating mga mamamayan, no? Kung tayo the human resources, malaking bagay yan. Hindi yan siya dapat na parang second lang sa infrastructure, no? Kahit na wala na lang kalsada, basta't malusog yung mga mamamayan. Total, kung malusog yan, kaya naman lakarin kahit na lubak-lubak siguro yung kalsada. Oo nga eh. Kaya nga, nasasayang, ano, binadgetan ho ng ating government. And then ngayon, parang nakatiwangwang lang at parang ano ikinabang ngayon yung mga kahiyupan lang, mga kambing na nandoon. Siguro palagay ko dyan, no, nasa mga constituents na rin yan. Sulatan nila yung kanilang mga representatives, no, yung mga congressman nila, udyukan nila, nabigyan ng pondo para magamit yung infrastruktura, yung buildings. Ngayon, alam natin na ang isang successful project, hindi lang yan sa ugnayan ng mga government officials, no? I-involve natin ang mga non-government or private organizations. Kami sa Beautiful Heart Foundation, willing kami na makipag-ugnayan sa mga programa ng gobyerno pagdating sa kalusugan, livelihood, no, good governance. So let us encourage a collaboration between government and non-government sectors. Kasi with the very limited, aminin na natin siguro baka limitado rin ang budget ng 2nd and 3rd district. Pero with the participation and collaboration of the private sector and the non-government organizations, baka mapa-under natin, mapa-operate natin yung mga hospitals na yan. Oo, kasi ang nagiging kawawa naman ho yung mga malalayong lugar mabuti na lang sana yan, katulad ng sa Marilog at yun sa may Tibunggo, ay mapakinabangan naman kasi halos nagsisiksikan at parang nagiging sardinas na yung ating Davao Medical Center, no? At bukod sa parang ang minomonitor natin yan sa isang pasyente, sa isang nurse na nagbabantay din, parang 80 yata ng mga pasyente ang nakikita nating binabantayan nila. Yung ba kaya sabi ko nga siguro sa paglilibot nun sa 8 oras na kanyang pag-duty, hindi niya kaya yon. Sobra yun. Sobra-sobra talaga yun. Ang ideal na ratio ng isang nurse should be the most is 1:6. Oo, No? pinakamarami na. Sinasabi mo 1:80. Napakaraming inaalagaan niya sa 8 oras. Grabe. Ngayon sa doktor naman, no? Ideally, in terms of ratio ng population, 1:10,000. So kung ilan ba ang population ng Davao City, madali na i-compute yan kung ilan dapat ang city health officers around the different districts, the 3 districts of Davao City. Yun, oo. So katulad yan, kung may hospital sa 2nd district at 3rd district, siguro naman meron doktor din na city health officer na naka-assign dyan. So siya na ngayon yung parang magra-run, magmamanage nung hospital doon sa 2nd and 3rd district. Oo. At least mamiminus-minusan yung pumupunta sa Davao Medical Center. Oo naman. And then, come to think of it, napakarami nating nursing schools. In fact, we have a medical school in Davao City.
mapapatakbo natin ang ospital, no, ng part of the manpower ay mga volunteers o mga interns or mga nursing students, no? Ayan, oo. So, Okay na? walang reason para sabihin natin na kukulangin yung budget. As I've said, kailangan mag-collaborate ang private and government sector para maging matagumpay ang isang programa. Oo, yun ang dapat, no, na gawin yan. Kasi hindi naman siguro dahilan yung sasabihin walang magbo-volunteer na doktor diyan kung ang ating local government may ina-assign talaga diyan, di ba? Ang palagay ko, isang doktor na binibigyan ng sahod ng city, and yung doktor na yun, kung very creative yan, mapapatakbo niya yan with some volunteers from the medical school and from the nursing schools in Davao City. Dagdag doon sa mga sinisweldohan na nurses at midwives. Oo. No? Kasi So, yan naman ipinangako naman yan at itinayo ng mga kongresista na kung saan napakinabangan naman nila yung tiwala ng tao sa kanila. at palagay ko naman, hindi lang siguro district representatives ang medyo ma-involved dyan. Yun din mga city councilors. Di ba lahat ng mga distrito meron din city councilors yan? So anong ginagawa ng mga city councilors in those districts? Bakit hindi nila nasilip yan na nakatiwangwang na pala yung isang gusali na supposedly ospital na nagiging sentro ng health services? At talagang dapat lang, sayang yung mga infrastructures na yan kung hindi nagagamit. No, so ayan. Kung sakasakali na kayo po ay matutukan niyo yung mga ganyang bagay, gusto niyo baguhin yung mga ganyang sistema? Well, sa ngayon bilang private individual, ang magagawa namin dyan siguro every now and then, no, kung meron kami mga extra na mga gamot at na pwede namin i-share, no, para matulungan na lang yung mga tao doon sa mga districts na yon. And kung saswerte naman tayo na manalo bilang congressman dito sa 1st District of Davao City, siguro aamyan natin ng mga batas na to require cities na tingnan yung kanilang priorities, no, in terms of social services and other services, no? Kasi ngayon parang because of the autonomy siguro din ng isang syudad, no, na hindi masyado natututukan, but I think it's about time na magkakaroon tayo ng batas na medyo tutukan din natin yung operation ng bawat munisipyo at bawat syudad. Oo, ayan, okay. Sa atin pong nag-iisang hospital at pinagtutulungan ng lahat, mabuti na lang po meron tayong tinatawag na Mindanao Heart Center, no? Okay. Ang inyong foundation, ano mo ang maitutulong natin sa ating bagong hospital ngayon na ito pong Heart Center ng Mindanao? Well, kami kasi ang aming approach sa healthcare is parang we start with something preventive, no, yung pag-iwas ng sakit. And then kung may sakit na, we try to help in the curative part, yung panggagamot. And then on the third side, or the last part, is something rehabilitative, no? Yung tatlong aspetong yan, binibigyan namin ng pansin. When we say preventive, we have a lot of ways how we educate our citizens on in disease prevention and health promotion. Number one, ginagamit ko na yung technology ng YouTubes. If you search for Beautiful Heart Foundation sa YouTube, marami kayong makikita diyan ng mga palabas na pinopromote yung kalusugan. No? Ngayon, maliban sa YouTube, yung aking television program sa Sky Cable Channel 28, every now and then, meron din kami pinapalabas dyan on illness and how to prevent diseases. No? And of course, nakikita din yan yung mga ginagawa namin sa curative part, yung mga free clinics namin, free consultations. No, nakikita rin yan sa YouTube. And of course, sa rehabilitative, kung paano natin maipabalik yung pasyente sa lipunan and let the patient become productive again. No? So, dyan sa sinasabi mong Mindanao Heart Center, we can align with their programs in terms of prevention,
cure, and rehabilitation. Yes, No? oo. We can help them in information campaign. No? Kung may sobra kami mga gamot sa puso, sa high blood, medyo marami-rami this time. Pwede namin i-share dyan. No? They just have to coordinate with us. Sa diabetes, mayroon tayong mga gamot dyan. So that's on the curative part. On the rehabilitative part, meron kami ngayong mga efforts on exercise, dancing, no? So, dahan-dahan nating palalakasin ang tibok ng puso through exercise and dancing. Yes, okay. Magbabalik tayo mga kaibigan matapos lamang itong ilang paalala. Guest na si Dr. Anacleto Millendez, no? Siya po ang president ng Beautiful Heart Foundation. Ricky, baka may May tanong kay Dr. Melendez. Doc, yung nagsusuput ng mga herbal medicine ngayon, as a medical doctor in your field, anong masasabi mo sa mga herbal medicine ngayon? Actually, ako is an advocate or I support the group that promotes herbal medicine, no? Although ang karamihan sa kanila ay hindi pa-approve ng BFAD, kaya medyo ingat din yung mga tao, no? The way I look at it, no, yung mga herbs na yan, parang supplement lang yan, no? Nakakalakas, nagbibigay ng energy, pero hindi lahat ng mga sakit ay pwedeng magsagot ng mga herbs. Malamang katulad ng hypertension for one, no? May sinasabi sila na may mga herbs na nakakababa ng blood pressure. Siguro kung medyo tumataas pa lang, you can do that, no? You take garlic or kung ano yung mga herbs na palagay nila ay nakakababa. Pero pag sobrang ng taas, kailangan din talaga ng tamang gamot na proven talaga scientifically na nakakapagpababa ng presyon. So hindi lahat ng sakit ay nasasagot ng herbal medicine, no? At sa akin kasi I combine the mainstream medicine and the alternative medicine combination. At dapat alam natin kung up to what extent lang ang gamit ng herbs. Okay, so sa bagay, ano? At kasi mas yung ibang tao kasi parang nadadivert doon yung paniniwala nila sa mga herbs, no? At sabi nga ninyo mga doktor, kung operasyon ang pag-uusapan at cancer ang sakit ng isang tao, yun talaga ang solusyon, yung operasyon, no? Sinasabi nyo. So, yung iba naman kasi nadadivert doon na mag-pray ka lang ng ganito, mawawala yung cancer mo sa loob. Yun ang mga katanungan ng tao kung gaano ang porsyento ng kahalagahan ng sinasabi nila. Well, meron kasi mga sakit na, lalo na cancer, no, hindi lahat ng sakit kasi nasasagot ng science ng medisina, no. Sabihan natin cancer, especially the late stage of cancer, na kahit doktor nag-give up na rin. Nagbigay na namin yung surgery, na-operahan na, nag-chemotherapy na, nag-radiation na, and then nag-relapse ng cancer. Option ngayon ng pasyente na subukan whatever will work, no? Kung ano yung palagay, even prayers, no? We know that prayer is very powerful also. So, hindi natin sinasarado lahat ng treatment modalities, whether mainstream medicine or alternative medicine, no? As long as nakakatulong at sa palagay ng pasyente nakakatulong sa kanya, then go for it. Ayun, oo. Sa bagay, ang paniniwala naman nasa sa, yung pananampalataya ng isang tao na tinatanggap niya, no? Oo, kasi may mga bagay kasi na hindi na kaya ninyo, pero nagiging posible doon sa mga ginagawa nila pamamaraan. Okay. Yes, Doc, syempre, unang-una, yung tinututukan kasi natin dito, yung tungkol ho sa health, no? Sa inyong obserbasyon ngayon, sa World Health Organization na tinutumbok nila, ano hong number 1 na sakit ang pinag-aaralan ngayon ng mga doktor? Well, ngayon talaga ang focus na parang hindi pa rin talaga nasagot, no, yung cancer for one, no? Hindi pa natin nakuha yung talagang lunas sa cancer. At although alam natin kung ano yung mga precipitating factors kung paano maiwasan ang cancer. So as I've said, meron tinatawag na preventive, no? So nandyan yung number 1, para hindi ka magka-cancer, kumain ka ng mga masusustansyang pagkain. Mga vegetables,
na merong antioxidants, no? Na nakakapag repair ng mga cells na nasisira at nakakapag-support naman sa cells na lalong lumakas. And yung lifestyle, no, healthy lifestyle na dapat alam natin na ang paninigarilyo, pag-iinom ng sobra ay nakakasama. Saka yung promiscuity, yung sexual promiscuity, no, yung pakikipagtalik sa kung kanino-kanino lang na nauuwi sa cancer of the cervix minsan, no, na sexually transmitted kasi ang AIDS. or AIDS, no? Pagka nagka-AIDS ka, you are prone to developing cancers also, no? So yung lifestyle. And siguro thirdly, yung positive outlook sa buhay. Think positive, think healthy, no? Kailangan holistic ang approach natin pagdating sa ating kalusugan. Ayun, okay. So, Rick, may tanong ka? Okay. Wala, gusto ko lang pasalamatan ng kaibigan ko si Dr. Anacleto B. Melendez, who will be leaving in the stage for next week, Doc, di ba? Pero babalik kayo ba dito? Medyo hindi pa natin masigurado kung aalis tayo kasi ang hirap iwanan ang Davao City. Okay, so we'll just keep you posted kung ano mga natin, events natin. So Doc, thank you so much for visiting Mellow Touch 94.7. It's our pleasure that you were able to have time here with us with DJ Ed. Yeah. Okay. Yeah, thank you so much and may God bless you. Yes, okay. Doc, huwag niyo muna bitawan niyo, yung gusto ko yung mga huling pamahayag ninyo, habilin doon sa ating mga listeners. Lalo-lalo na po about sa health. Again, ulitin ko na ang kalusugan ay kayamanan, that health is wealth, no? Alagaan natin ang ating katawan. Kasi kahit na gaano kayaman natin in terms of pera, pag nagkasakit, pag tinamatay ng sakit, lalo na kung cancer, walang magagawa ang ating pera. So let us take care of our bodies. This is the temple of our bodies, our temples of God. Isipin natin na kung sisirain natin to, parang sinisira na rin natin yung bahay ng ating Panginoon. Yes, okay. Thank you very much, Dr. Anacleto Melendez, na siya po ang President ng Beautiful Heart Foundation. Yes, mga kaibigan, medyo tayo po ay nagtapos na sa ating isang oras at kalahating pa. At nagpapasalamat po kami sa management ng 94.7 Mellow Touch from Manila, management, ano po? At syempre, ito naman po ang inyong lingkod, DJ Ed Kanya. Kasama ko rin si DJ Ricky. And also, nagpapasalamat tayo sa ating mga bisita. So, sana po, tanawin po natin ang utang na loob itong mga magagandang paliwanag ng ating mga guests. At tirahan po natin sa ating damdamin at puso, no? Okay?